Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Big Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Kamusta po? Okay naman po. Praise God po. So, handa na po ba kayo sagutin ang aming mga katanungan, Pastor? Game na. Okay, para po sa ating first question. Paano po kaya naging matuwid ang galit ng Diyos o wrath of God? When we say that the wrath of God is righteous, no? Or matuwid, ibig sabihin nito, nasa tama. Ang wrath of God ay hindi katulad ng galit ng tao. Kadalasan yung galit ng tao wala sa lugar or punong-puno ng emosyon. Ang galit ng Panginoon po ay naaayon sa kung sino siya. And we discussed na God is holy. And so He sets the standard. At pag sinabi niyang He sets the standard, sinabi niyang bawal itong gawin. Halimbawa, bawal magsinungaling. Kasi He is truth. And He stands for truth. Diba? Bakit bawal tayong mang-abuso ng iba? Kasi He is kindness. Kumbaga, yung qualities ng Panginoon ang sinusundan natin. And because He is the standard, He has the right na kapag hindi tayo sumunod, magalit siya. Dahil hindi tayo naaayon doon sa disenyo niya. Thank you po. At para naman po sa ating pangalawang question, Pastor, may pag-asa po ba ang mga taong paulit-ulit sa kanilang kasalanan upang makaligtas sa galit ng Diyos? Alam naman po natin na ayaw naman po nating ma-experience yung wrath of God, di ba po? So, Totoo na ayaw natin. At may mga tao ring totoo na kahit alam nila yung grace ng Panginoon, paulit-ulit pa rin sila doon sa kanilang ginagawa. Ang maganda dito, ang wrath of God, pag tinignan natin sa scripture, kaya rin niya yung i-withhold. Yung kindness, patience, and tolerance na sinasabi sa Romans, is the intention of God there is for us to come to repentance. So hanggat may awa ang Panginoon sa ngayon, di ba? At nagpapakita pa siya ng konting grace sa buhay mo, huwag mong sayangin. Kung ngayon sa palagay mo, paulit-ulit kang bumabalik sa kasalanan, magdesisyon ka na. Lord, ngayong araw na to, tunay na susunod ako. At ito ay hindi mo magagawa sa sariling lakas mo. You have to be filled and empowered by the Holy Spirit in order to live a victorious life. So if God is talking to you now, surrender and follow Him. at para naman po sa ating last question, ano naman po ang kinalaman ni Jesus o ang ginawa ni Jesus sa krus sa galit o wrath ng Panginoon? Malaki ang kinalaman dahil yung galit o puot ng Panginoon ay binuhos sa Kanya nung siya ay pinako sa krus. This is theologically is what we call substitution. Kumbaga, tayo dapat yun. Ikaw dapat yung magdudusa, ako dapat yung magdudusa doon, pero tinanggal yun sa atin at sinalon ni Jesucristo. And that's why malaki yung kinalaman nito sa pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus. Sabi ho ng hymn, and on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. Kahit tao po ang ipako mo sa krus, hindi masasatisfy ang wrath of God. Kasi kailangan banal na sakripisyo yung ibibigay. And no one can do that apart from Jesus Christ. So our Savior is Jesus. He saved us from the wrath of God. So we should live in accordance to His will. Yes, maraming salamat po Pastor Paul sa pagsagot sa aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa August 30 at 31. Invite your family and friends at sama-sama po nating ipagdiriwang ang katapatan at kabutihan ng Panginoon sa CCF sa loob ng 41 taon. See you there! And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone!